Kung hindi maganda ang pangingitlog ng ating mga RTL, malamang may problema sa ating feeding. Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers. This is Christian Arsenio at ngayong araw pag-uusapan po natin ang topic about feeding management sa ating mga RTL. Bakit nga ba ito importante? Po nakasalalay di lang ang pangingitlog ng ating mga manok, kundi ang kalusugan ng ating mga manok. Bibigay tayo ng magandang kain sa kanila. Surely 99% maganda po ang pangingitlog nila at maganda ang health ng ating mga RTL. Itong bahagi po ito, maraming tanong sa atin or isa ito sa pinaka tinatanong ng mga baguhan or nag-uumpisa pa lang sa RTL business. Bakit nga ba hindi pa daw nangingitlog yung kanilang mga manok? Umaabot na kasi ng ilang buwan or ilang linggo na nasa kanila yung mga manok at pinapakain naman daw nila ng maayos pero hindi sakto. Yun ang pinaka magandang explanation kung bakit hindi nangingitlog na maayos yung mga RTL natin. Bakit nga ba? Sa kadalihanan na maraming nagbebenta o maraming agent, kung tinatawag natin na agent, na binebenta lang talaga nila yung set o yung mga RTL lang. Hindi nila ini-explain sa kanilang mga client paano pakakainin, paano pailawan yung mga RTL na binili sa kanila. So pag-uusapan natin ito ngayon. Sasagutin natin kailan ba mag-uumpisa yung tamang pakain sa kanila. Right after po na deliver po sa atin yung mga RTL. Yun ay mostly nasa 16 weeks. Sa 16 weeks, kailangan po nasa chick grower lang po tayo. Tingnan pa natin ng maayos yung mga katawan ng ating mga RTL kasi sa biyahe nila kung saan sila galing na grower farm, nababawasan yung timbang nila sa kadahilanan na hindi sila nakakain ng maayos o hindi sila nakakainom ng maayos. So pagdating dun sa mga farm natin, medyo payat po sila or medyo kulang po sila ng timbang. So kailangan natin ng grower feeds para panatilihin natin or ibalik natin yung katawan nila kung gaano sila kalaki. Dapat sa 16 weeks. Sa 16 weeks, sa isang manok, ito po yung ibibigay natin. 73 grams per head per day. Itong binibigay po natin na details is per head and per day. So chick grower at 16 weeks. Lipat naman po tayo sa 17 weeks. Ito po ay kailangan nasa 76 grams per head per day. Pwede po nating umpisahan sa pre-layer kung maganda or nasa average po yung mga timbang ng ating mga manok at pwede na tayong mag-introduce ng layer feeds sa kanila. So pag pre-lay on 17 weeks, kailangan 70-30 tayo, hindi yung 50-50. Kasi marami pong yung pre-layer na feeds na nabibili talaga from certain brands, mas preferred po namin na kami ang maghalo ng pre-layer na feeds. So sa pre-layer at 17 weeks, kailangan 30% lang po yung layer feeds at nasa 70% yung grower feeds. 17 weeks po yun. Tandaan, 76 grams per day per bird. Yun po ang recommended na weight ng ating mga feeds na dapat ibigay sa ating mga RTL. So lipat naman tayo sa 18 weeks. Pre-lay pa rin siya, pero dito na po papasok ang 50-50% ng layer at saka grower. Tandaan, 80 grams po ang bibigay natin per bird per day. So 19 weeks, it will be pre-layer pa rin, pero nasa 70% na po ang layer feeds natin at nasa 30% yung grower feeds natin. At tandaan, nasa 85 grams na po yung dapat ibigay natin na feeds per bird o per RTL per day. Pagpatong naman po ng 20 weeks, kailangan ibigay po natin ang around 90 to 105 grams na ng feeds per bird per day. Dito sa 20 weeks, pwede na po tayong mag-full layer kung sa tingin natin na maganda na po yung katawan ng ating mga manok. Hindi na po siya payat, hindi din po siya ganun kataba. At sa ganitong bagay, bisa na po sila ng pangitlog. At laging tandaan na dapat i-monitor natin selective weighing ng mga RTL natin
bago natin ibigay yung recommended na grams. Laging nating tandaan, itong management na to, salin na din dito yung transition from grower up to layer feeds. Ang isang vital na information na dapat nating ibigay sa mga ka-farmer natin o ka-poultry natin na nagsisimula pa lang, huwag po natin pabayaan sila na magbigay lang kung gaano kadami ng feeds. I hope may nakuha kayong konting kaalaman dito sa ating video. Hanggang sa susunod, maraming salamat at happy farming po sa lahat.